Hi, Tito Mel Web TV Live! Okay. Good evening or good afternoon to all viewers of Tito Miel Web TV. Welcome for our first ever November live stream. So we're going to talk about three issues. One question. Who protects the vulnerable? Sino ba nag-iingat sa mga taong apektado ng mga pang-api, pang-aabuso o niyuyurakan ng kanilang karapatan? So three issues, one question. Who protects the vulnerable? This is Tito Miel, Nora, ang Tito ng Bayan. And welcome back to my channel. Today I want to talk about three things that I have in mind. On the surface, they can seem completely unrelated. A religious observance. Today is Red Wednesday in a national campaign. This month, November, is a national campaign for children, Children's Month. And there's a recurring disaster since the start of the month. But I think they're all connected by one powerful question. How do we stand up? How do we stand up for the vulnerable? Paano tayo tumatayo, naninindigan, pinaglalaban ang mga taong walang boses? Okay? So let's break it down. We're talking about the Red Wednesday, the campaign against violence against women and children, and the never-ending issue of flooding. Flooding is not about the huge flood that we saw every time it rains, typhoons, or storm. We're talking about flooding of corruption that's happening right now. Okay? Oops. And let's go to Red Wednesday. First, you may have seen churches and cathedrals asking everyone to wear red. And this is a strong message that the deep red color means Red Wednesday. And this is initially the Catholic Church, and specifically aid to the church in need to stand in solidarity, pakipag-isa sa mga taong kasama sa simbahan, mga Kristiyanong pinapersecute all over the world. The red light symbolizes the blood of martyrs. Okay, the red light symbolizes the blood of martyrs and people who faces threats, violence, and that simply for their faith. Ito yung mga taong naninindigan para sa pananampalataya, sa pagmamahal sa Diyos, sa pagmamahal kay Kristo. Okay? So, ito yung Red Wednesday na sinaselebrate ngayon ng simbahan. Okay? So, alam niyo na this. Sa Tito Miel TV, sa Tito ng Bayan, tulong tinig, good vibes, hatid sa lahat ng kaibigan. Inspirasyon at motibasyon, sigla para sa kabataan. Sa bawat reels at short, feel mo'y saya at galak. Pero it goes beyond that. It's also day to remember all people who are persecuted by their belief. Ibig sabihin, maraming tao, hindi lamang yung mga misyonero ang pinapersecute. Ano ba sa Tagalog ang pinapersecute? Tinutuligsa dahil sa pananampalataya. Maging tayo, pagka tayo ay naghahayag na ating pananampalataya, maraming oposisyon, tinutuligsa at hindi pa rin kinikilala si Jesus sa kanilang buhay. But still, we need to pursue our faith, to pursue our belief. It's a silent visual protest. It's a way of saying those who are suffering are in silence. Now, through the Red Wednesday, sinasabi natin, we see you, we have not forgotten you. Mga namatay, yung mga Kristiyanong lumalaban para sa pananampalataya natin, sinasabi natin, we see you, we have never forgotten you. Your faith matters. It's a call to protect those who are vulnerable simply because of what they believe.
simply because of what they believe. Tayo mga Kristiyano, tayo mga Katoliko, nagpapadala tayo ng misyonero, iba't ibang lugar ng mundo, at doon nakakaranas sila ng pagtuligsa. At pagminsan, hindi lang pagminsan, doon na ang katapusan ng kanilang buhay. So we remember them today, Red Wednesday. So lahat po ng sisimba ngayong hapon ay nakapula. Okay? Now let's go on to the next topic, the campaign for violence against women and children. Now let's bring the idea of protecting the vulnerable closer to home. Tingnan natin. Yung mga vulnerable children, adolescent closer to home, we are currently in the middle of 18-day campaign. Ngayon ay nagsisimula ang 18-day campaign to end violence against women and children. Buong Pilipinas, the campaign targets different kind of people, regardless of age, suffering the kind that happens behind closed doors. Ito yung mga nangyayari sa likod ng mga pintuan, sa loob ng bahay, na hindi nila mailabas ang kanilang saloobin dahil sila ay natatakot. At ang nakakalungkot dito, their homes are not safe. Ang bahay nila, ang tahanan nila ay hindi safe. Bakit? They face physical, emotional, and psychological abuse often from the people they are supposed to trust. Yan, na nakakalungkot dito. Yung safe space na dapat na inuuwian natin, ito yung kinatatakutan pa ng mga ilang mga kabataan dahil pag minsan, alam natin sa panahon ngayon, may mga kabataang inaabuso ng kanilang mga magulang, inaabuso ng kanilang mga kapatid, tiyo, tiya, na para bang iniiwanan na lamang natin ang ating mga anak sa kapitbahay, sa mga kamag-anak, pero yung alahas, hindi naman natin pwede iwanan sa kanila. No? Pero yung mga anak natin, pwede natin iwanan. So sometimes, kung hindi natin sila kilala at mapagkakatiwalaan, doon nagsisimula ang abuse. Okay? Yan. So the tagline for this year is often along the lines of United for Violence Against Women, for Violence Against Women, Free Philippines. Okay? United for Violence Against Women and Children dapat, hindi lamang women. Violence Against Women and Children, Free Philippines. But being united means more than just a hashtag. Hindi lang to hashtag na trending natin. No? It means breaking the culture of silence. Kung ikay naapi, naabuso, na-rape, o kaya meron kang abuso physical, emotional, at psychological, then you have to speak out and report those abusers and make them accountable. Okay? Kasi nga, dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na Child Protection Unit, meron pa tayong Women's Desk, na kung saan po pwede natin i-report ang mga ganyang pang-abuso. Ngayon, paano kung mga government official ang ating umaabuso sa atin? Saan natin to pwede i-report? Siyempre, i-report natin sa mas nakakataas sa kanila. Kung nakakataas sa kapitan, i-report natin sa sanggunian. Kung nakakataas sa sanggunian, sa mayor, kung mayor, sa governor. And then, may hotline naman ang government para sa mga victims ng ganitong klaseng pang-abuso. Okay? So, pakinggan muna natin ang ating theme song. Napakaganda ng ating theme song ng Tito Miel Web TV. May isa pang version, pakinggan natin. Ito yan. Shout out sa mga taga Santo Tomas, Batangas, Class 87, St. Thomas Academy. Shout out sa mga estudyante ng Mother Barbara ng Karen. Follow, like, share. Oy, nabalitaan niyo ba? Sinurpresa ni Eman, si Jillian Ward. Aba naman, puntahan niyo yung Facebook page ko. Pinuputak din ng mga comments. Parang pabor na pabor sila dun sa pagbisitang yun. Naka 3 rounds nga ng yakap si Eman. Pero dapat humingi na siya ng permiso, di ba? Kay Jillian. Yung na-starstruck daw. Okay, balik tayo sa ating dinidiscuss ngayong oras na ito. Mga Tito Miel. Okay, sa mga nakikinig ngayon sa ating programa, nag-usapan natin na violence against women and children. Okay. So ulitin ko, hindi dapat manahimik kung ikaw ay naabuso, na-rape, physical, mental, emotional, at meron ka rin nangungutang sa iyo at maya na parang inaabuso ka,
you should not be silent and report them to the proper authority. Meron tayong women's desk, child protection unit, meron tayong PNP at meron tayong hotline. Now, ang pag-uusapan ba natin ngayon ay ang walang katapusang bagyo, baha, at ito ay talaga namang nakakalungkot. Ano? Galing tayo sa Apayao, Cagayan. Kita natin, share line effect, baha na kaagad. Ito recently, hindi natin masyadong sensational, pero yung bagyo, tumama dito na naman sa Visayas, nakakakita tayo ng mga baha sa Bacolod. Okay? Kailan pa ba ito matatapos? When will this end? Alam nyo, itong flood na to ay dahilan sa flood control project na matagal nang napabayaan, na matagal na pala itong kinukurap ng ating mga kasamahan sa ahensya ng Department of Public Works and Highway, Hoy G. Singh, at ng mga ilang senador at kongresista. At na ngayon, naghahabulan tayo, sino ba dapat ang makulong? Sabi nga, ang natural disasters, nandyan yan. Pwede makamatay o hindi. Pero yung paano tayo maghahanda at yung paghahanda pa natin, yung mga struktura na dapat sana ay sasangga para sa atin, binulsa pa at ginamit nilang pangginip. That's no excuse. Ikulong ang mga kurakot, ang panawagan ng taong bayan. At magkakaroon ng trillion march dito sa susunod na mga araw, sa November 30. I think sa Luneta or sa EDSA. Sana makisali po tayo. Okay? So now, from the persecuted believers across the globe to women and children in our neighborhoods to entire communities submerged in water, the thread is clear. Our society is measured by how it treats its most vulnerable. So the question is, mga pinuno, ano po ang ating gagawin? How can we be a voice for the unheard? Tayong lahat, paano ba tayo maging boses sa mga nananahimik? Paano ba tayo maging muog sa mga taong natatakot ilabas ang katotohanan? Okay? Leave your thoughts in the comments below. This is a heavy topic. We have a red letter, Red Wednesday for the persecuted Christians all over the world. Pagdasal po natin sila, hindi natin sila nakakalimutan. Pagdasal po rin natin ng mga biktima ng abuso na kung saan sila inananahimik. At pangatlo, itong mga biktima ng baha dahil sa korupsyon. Okay, ito po si Tito Miel, ang tito ng bayan na nagsasabing, God bless and stay protected. It's another brand new day. Okay, see you again on the next episode of our blog, Tito Miel TV, ang tito ng bayan, ang laging kasama nyo, hindi lamang sa normal na sitwasyon, maging sa panahon ng bagyo, lindol at ano pa mang okasyon, kasama nyo ko para magtulungan tayo. Okay? Tito Miel TV, signing up. Shout out sa mga taga Santo Tomas, Batangas. Shout out sa mga kasamahan natin, mga followers ng Facebook page. Shout out sa mga Noranian. Okay, Tito Miel TV, it's another brand new day and God bless!